Gandang araw mga kabugtaw. Ang pag-usapan natin ngayon ay legal versus moral. Ito ay reaksyon pa rin doon sa pagkidnap kay President Duterte at sa kamakailan ng kahapon ata na Senate hearing kung saan nakakita tayo ng maraming nakakamanghang mga interpretasyon ng batas, mga teorya ng batas, lalo na yung kay Crispin Rimulya, Justice Secretary, no? Na sinabi niya daw na hindi sinurrender yung bansa kundi ang individual at kahit wala na tayo sa ICC, ang individual ay under pa rin sa ICC, but the individual as a member of the nation is consists of individual. The sovereignty of the individual is the sovereignty of the nation. Napaisip tuloy ako, abogado ba talaga to? Kasi yung sagot yung interpretasyon, bangag talaga na interpretasyon, pangbangag na interpretasyon. Anyway, meron tayo noong episode na Nomos, pwede niyong hanapin yan sa YouTube, yung Bugtaw. Nomos, Nomos ay batas or law in Greek. Kung saan natin na pag-usapan that nomos is literally wall. Pader ang batas doon dapat maging pader, walang kinikilala. At ang pagkasira ng batas ay maghahantong sa pagkasira ng lipunan. Pero teka lamang, no? Ang legal ba ay moral? Ang moral ba ay legal? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Pero napakahirap na topic to actually, ano? Bakit? Ito na. Um, Legal precepts are different from moral precepts. Not all legal is moral, not all moral is legal. Halimbawa, sa isang pakturya kung saan overwork, underpaid yung mga trabahador, at the end of the day, nag-umuwi sila ng mga sinulid, mga karayom para ibenta sa sari-sari store. Is that legal? No, it's illegal. But is it moral? Yes, it is moral. Kasi they're just getting what is due to them. O halimbawa, sa isang pedestrian crossing, wala namang sasakyan pero naka don't cross, naka red. Naghintay ka talagang wala. So, nagdesisyon kang tumawid. Is that legal? No, it is illegal. Is that moral? Yes. You're just using your common sense. Or halimbawa, may isang kaibigan ka, kakapagupit lang, at tinanong ba, okay ba yung gupit ko? At sinabi, okay, okay, okay. Pero nung umalis na siya, sinabi mo sa ibang nakarinig, ay, ang pagit ng gupit niya, no? You did not do anything illegal there, but you did something immoral for not being sincere and lying. So ano ba talaga ang pinagkaiba ng legal at ano ba talaga ang pinagkaiba ng moral? Pumunta muna tayo sa definisyon. Pag sinabing law, maraming definisyon pero gusto ko yung definisyon ni Thomas Aquinas. No? Law is an ordinance of reason promulgated by the proper authority for the common good of society. No? Ordinance of reason, ibig sabihin, resulta ng ating pagkarasyonal promulgated by the proper authority, proper, no? At for the common good of society. No? Whereas moral, moral etymologically came from the Latin mores, ethics came from the Greek ethos, which means the same thing, way of life. I like the definition of Dr. Ramon Reyes ng ethics or moral. It is an ideal situation in which man finds or confront themselves oriented into. Ideal siya. Na ideal na ito dapat ang mabuti, ito dapat ang ito dapat ang sundin. No? Pero ang legal at moral, may isang pinagmulan. Saan ba nagsimula ito? Sa Nomos, pinaliwanag ko na yung konsepto ng batas ni Thomas Aquinas, konting review lang. Sabi ni Thomas, first, there is a divine eternal law, which nobody really knows but only God daw. As rational, man participates in the divine eternal law through the natural law. That's why Thomas defines natural law as the
rational participation to the divine eternal law. Kasi bilang rational, may nakita tayong sangkaayusan eh. Ang tawag ng mga Grego diyan, dike. No? Basa ang tubig, matigas ang bato, nasusunog ang papel, malambot ang papel, maalat ang asin, matamis ang asukal. May sangkaayusan. You cut the trees up there in the mountains, you will have flood in the lowland. Why? Dike, sangkaayusan. Mga environmentalists may kasabihan nga, God forgives, nature never. Kasi may sinusundan na batas, may sinusundan na sangkaayusan ang kalikasan, ang sangkalibutan, ang cosmos, no? Sangkaayusan. Then from the natural law comes the uh, human positive laws. Ito yung criminal law, commercial law, etc., etc. No? Even the moral precepts come from that. The purpose of all of this is to tend towards the good, to have order in society, sangkayusan sa lipunan, no? Para namang hindi magkagulo at pantay-pantay dapat sana ang lahat, yung mga mahihina ay mapoprotektahan ng batas sa mga pang-aapi ng mga malalakas, mga kapangyarihan, mayayaman, no? Kaya lang ang human positive laws, even the moral norms, no, they change through time. Kaya nga may revision, imagine, di ba sa una, dati legal ang slavery. No? Dati hindi makapagboto mga babae. Iba na yan, maraming pagbabago. Ganon din sa mga norms natin, even the moral norms. Ano? Pero may mga norms na survives the test of time, no? Like the value of human life, thou shalt not kill, thou shalt not steal, no? Thou shalt not tell a lie, although kung thou shalt not kill pala, ano yan, mahinang translation, dapat yan, thou shalt not commit murder. Iba kasi, one can kill kasi out of self-defense eh. So kahit yung in our New Revised Standard Version ng Bible, ang translation daw diyan ay thou shall not commit murder, hindi na yung thou shall not kill, no? Or sometimes lie to protect, let's say a hostage, or protect a family. May ano din, may mga case to case basis, kaya nga may school sa ethics na tinatawag na situational ethics kasi minsan nakadepende sa sitwasyon. So isang pinagmulan nila. Tulad ng isa lang yung commandment na thou shall not kill or thou shall not commit murder, pero ang daming criminal law, civil law that would prevent or punish murder. Thou shall not steal. Isa lang yung commandment na thou shall not steal, pero ang daming libo-libo ang commercial law, civil laws to prevent stealing and to punish stealing. So parang nag-i-emanate sa isang kaayusan na nakita natin pababa. No? Pero yung human positive laws, ito yung mga legal, ito yung mga moral, umiiba, no? Especially in times of crisis that they are no longer tenable. Kaya nakita ko actually itong Senate hearing, halimbawa, could be an opportunity, no, to expose really the Filipino lack of the consciousness of the rule of law. Kasi si Karl Marx, nakita niya na yun eh. No, na yung batas ay ginagamit ng mga mapang-aping uri, makapangyarihang uri para paboran yung uri nila at lalong lupigin yung mga mahihirap. No, nakita na natin. So nakita rin natin, sabihin na natin pambababoy ng batas, no, sa interpretasyon nila. Pero sa legal versus moral, there are a lot of gray areas. No? More or less, at least ang sa law, ang sa batas, scientific siya. Kung familiar kayo sa statutory construction of the law, may proseso. Hindi tulad sa moral na usually deductive. No? Nakadepende sa religious norms or sa societal norms. No? God is good, so lahat na mag-emanate.
Hindi tulad sa batas, may pagka-inductive ang proseso ng pag-construct sa batas. At sa batas, if you violate, there are corresponding punishment. Sa moral, well, the punishment depende sa tradisyon, religious or societal. Ang punishment mo nandun sa kabilang buhay. Pag namatay ka, pupunta ka ng kung saang lugar dyan na you will be punished. Or you can be ostracized by your community. No? Yun. Unless you live in a theocratic society, like Israel and many Muslim countries, where there's no distinction between the civil norms or the legal norms and the religious norms. Ang religious law nila, ganun din ang civil laws nila. Tapos, may mga religious police pa, mga mutawa ang tawag dyan, na if you violate, halimbawa, it's time for prayer and you're not praying, you will be arrested and jailed and punished or disciplined, no? Baka lashes or kung ano-ano dyan. No? Ganon, no? Usually. Sa law, very specific ang provision, very specific ang punishment if you violated the law. Ganon yan. So, at saka medyo may pagka empirical siya kasi the law is asking for empirical evidence. Empirical, ibig sabihin, yung nakita, yung narinig. No? Kaya nga sa mga trial, yun, hinahanap talaga ng ebidensya hanggang sa makonvict ka beyond reasonable doubt. So, more or less ganito ang law, more or less ganito yung moral presence. Yan, balikan natin yung pagkidnap kay Pangulong Digong at yung Senate trial. No? Na, halimbawa, alam naman ng lahat, hindi ko na, I'm not going to the details na ang procedure dyan ng ICC, kung may hinuli ay dadalhin sa competent local judicial authority, which is the court. Hindi nila ginawa yon. Kasi ang sabi nila, hindi nila kailangan, we can dispense of that interpretasyon na naman nila. Kaya nga sa hearing, kung napansin nyo, yung isang abogado may interpretasyon ng batas na pabor sa kliyente, yung kabilang abogado may interpretasyon din ng batas na pabor sa kliyente. Kaya lang may judge, no, na nag-uusga kung kaninong interpretasyon ang mas malapit sa spirit of the law. Okay? No? Kaya lang, siyempre may bias din yung judge, kaya nga pwedeng mag-appeal. Pero matagal na proseso. Ganun yun. Sa moral naman, we live in postmodern times. Parang postmodern, ibig sabihin wala nang objectivity, subjective na para sa akin. No? Ito yung interpretasyon ko. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, yung decay sa kaayusan, sige sabihin mo, para sa akin hindi ako tatabla ng cyanide. Yan, sige, mag-cyanide ka. Kasi may decay nga may isang kaayusan. So, ang extreme naman yung absolute objectivism na ito yung batas, ito yung moral law. If you violate, will be born at stake or you will go to hell. No? Parang ganon. No? So, what I'm trying to show here, may mga human flaws. May mga human flaws. No? Hindi talaga perfect. In an ideal world, baka, no? Baka alam natin kung sino talaga nagkasala. Ang problema, hindi. Wala tayo doon. Wala naman tayong ASP. Or minsan mga pulis, kinoconsult yung mga psychic. But most often, it's not admissible in court. Ng mga psychic. Although, may mga nabasa ako na nakakatakot. No? Na in the future, judges will be AI. No? Artificial intelligence. Talagang very cold. Walang emotion kung ano lang yung batas at nasunod ba yung proseso. Kasi ngayon, gano'n parang kahit court red-handed mo na yung criminal, pero if you fail to read the rights, madidismiss ang kaso kasi hindi sumunod sa procedure. So, bottom line, itong pagka-kidnap kay Presidente Digong at itong Senate hearing, nakita talaga natin paano binaboy ang batas, even the moral norms. No? Moral norms, nagsisinungaling sila. No? Either nagsisinungaling sila o talagang bobo lang sila. I don't think so. No? So, violating all this, remember
ang human positive laws ang galing sa natural law, divine eternal law, everything, parang pyramid yung sa likod ko, no? Emanates from the one that sumumbunong, the ultimate good. No? All the purpose is for the common good, for order. Pag binaboy yan, pag binayolate yan, pag naging subjective yan para sa akin, no? Nako, guguho ang sang tayo sa. At yan ang nakikita ko sa Pilipinas, malapit na. Grabe na talaga, sobra na. Ang pagnanakaw, tapos justifying this or that. Naalala ko tuloy yung moving The Devil's Advocate, si Al Pacino at si Keanu Reeves. Nung tinanong ni Keanu Reeves si Al Pacino, yung demonyo, why the law? Why become a lawyer? Because he said that law uh, is a semblance of God who puts order out of chaos. So parang gusto rin ng demonyo maging Diyos, so naging lawyer siya. No? Uh, but, sabi ka, may isang pantas na suwita si Anthony Di Melo. The best way to break the law is to follow it to the letter. Yan, makakita ka ng loophole. In other words, hindi perfecto. Nonetheless, in this imperfection, kailangan may certain level of tolerability na siguro you can allow 20% mistake, 80% accuracy kasi hindi naman perfecto eh. Pero nakita natin sa Senate hearing, wala na. Talagang binaboy, talagang para sa akin na para sa kanilang interpretasyon. At ng mga Pilipino ay hindi bobo. Kahit hindi ka lawyer, makikita mo talaga. No? Basahin mo lang yung Article 15 or sundan nyo si Sas Orlando Sasot sa mga YouTube niya, pinaliwanag itong ICC rules. No? Napakasimple kahit hindi ka abogado malalaman mo na binaboy talaga. Kaya delikado, delikado. Kasi guguho ang lipunan at papunta na tayo dyan. Kaya abangan natin sa mga susunod na araw kung anong nangyari dahil sa pambababoy ng batas, pambababoy ng moralidad, no? Doomsday is sure to come.